Kamusta kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakamahalagang tanong na kinakaharap ng bawat Pilipino. Paano nga ba manatiling matatag sa panahon ng matitinding pagsubok, emosyonal, pinansyal, at sa relasyon? Sa pamamagitan ng totoong karanasan, makabuluhang aral, at mga kwentong hinugot sa realidad. Layunin ng video na ito na bigyan ka ng lakas ng loob, inspirasyon, at panibagong pananaw sa buhay. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa lungkot, kakulangan, pagkalito, o pagbitak-bitak na relasyon, ang kwentong ito ay para sa iyo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang mga kwento ni Juan Matalas na Dila para sa mas marami pang makabuluhang kwentong nagbibigay pag-asa. Sa buhay, may mga panahon na hindi natin maiwasang mapatanong, bakit ako? Hanggang kailan? May pag-asa pa ba? Kung ikaw ay nanonood ngayon, baka isa ka sa milyon-milyong Pilipinong dumaraan sa matinding emosyonal na problema, pinansyal na paghihirap, o mga relasyong unti-unting natutumba. Pero kaibigan, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, may paraan para manatiling matatag kahit pakiramdam mo ay bumibigay ka na. Ako si Juan Matalas na Dila at dito sa channel na ito, ibabahagi natin ang mga kwento, aral, at totoong karanasang magbibigay lakas ng loob sa iyong paglalakbay. Kaya ihanda ang iyong puso. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang paano maging matatag sa panahon ng krisis, emosyonal, pinansyal, at relasyon. Unahin natin ang krisis na kadalasang hindi nakikita ng mata, pero pinakamabigat dalhin ang emosyonal na krisis. Minsan dumadaan tayo sa panahon ng biglang pagkalungkot. Yung tipong gigising ka sa umaga pero wala kang gana. Para kang may pasan na bato sa dibdib. Pero kung tatanungin ka, hindi mo rin alam kung bakit. May kilala akong lalaki. Tawagin na lang natin siyang Rico. Tahimik, masipag, laging nakangiti. Pero araw-araw binubura niya ang luha sa gabi na walang nakakakita. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na siyang maging matatag para sa lahat. Hanggang isang araw, napagtanto niya, hindi masama ang huminto at huminga. At hindi kasalanan ang humingi ng tulong sa iba. Hindi ka magiging matatag kung tinatakasan mo ang totoo mong nararamdaman. Ang unang hakbang ng tatag ay pag-amin. Nasasaktan ako. Pagod na ako. Natatakot ako. Hindi ito kahinaan. Ito ang simula ng lakas. Ang problema ng marami sa atin, tahimik tayong lumulunod. Humahanap tayo ng paraan para kayanin mag-isa. Pero kaibigan, tandaan mo, ang tao hindi ginawa para sumalo ng lahat mag-isa. Kaya kung kinakailangan mong maglabas ng sama ng loob, sa kaibigan, pamilya, o kahit journaling, gawin mo. Makakagaan ito. Kung nasaktan ka, hindi kailangan bukas healed ka na. Hindi karera ang paghilom. Irespeto mo ang proseso. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay ang pagpayag na maging mahina, kahit sandali. Ngayon naman, pag-usapan natin ang krisis na pinakamadalas maranasan ng mga Pilipino, ang pinansyal na krisis. Sino bang hindi nakaranas nito? Pagsweldo mo pa lang, ubos na. Yung tipong may dumating na emergency, na parang sinadya pang mangyari sa araw na kapos ka. Meron akong kakilala, isang construction worker na si Mang Lando. 3 ang anak, may asawang may sakit, at siya lang ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastos. Pero kahit ganoon, araw-araw siyang bumabangon. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil may umaasa sa kanya. At sa tuwing iniisip niyang sumuko, kinakausap niya ang sarili. Kung hindi ako kikilos, sino? Hindi ka makakaahon kung ayaw mong harapin ang laki ng problema. Tingnan mo ang gastos, utang, kinikita, at mga dapat unahin. Ang hindi tinitingnan, hindi masusolusyonan. Hindi mo kailangan ng malaking pera para magsimulang maging matatag sa pinansyal. Maliit na ipon, pagbabawas ng hindi kailangan, pag-aaral ng bagong skill, at paggawa ng maliit na sideline. Ang mahalaga ay may sinisimulan ka. Maraming tao ang ikinukumpara ang sarili sa iba.
Mas maganda trabaho niya. Mas malaki kita nila. Bakit sila kaya, ako hindi? Pero tandaan, ang halaga mo bilang tao ay hindi nasusukat sa laman ng wallet mo. Kung dumarating ka sa puntong hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas, tandaan mo, maraming beses nang nangyari ang ganitong pagsubok sa buhay ng iba at nalampasan nila. Kaya kaya mo rin. Ito naman ang krisis na kayang magwasak ng puso ng kahit sinong tao. Ang krisis sa relasyon. Marahil ikaw ay iniwan, niloko, pinagsarhan, o kaya naman ay unti-unting napapalayo sa taong akala mo ay panghabang buhay mo. May isang babae, si Ana. 10 taon silang magkasama ng nobyo niya. Plano na nila ang kasal, ang bahay, at ang hinaharap. Pero sa isang iglap, bumagsak ang mundo niya. Nalaman niyang may iba ang nobyo niya. Para bang lahat ng pangarap nabasag sa harap niya. Pero matapos ang ilang buwan na pag-iyak at paninisi sa sarili, natuto siyang bumangon. Sabi niya, ang sakit, pero hindi dito nagtatapos ang kwento ko. Hindi mo kayang pilitin ng isang taong manatili kung ayaw na niya. Pero kaya mong piliing alagaan ang sarili mo kahit iniwan ka nila. Minsan, ito ang simula ng mas mabuting buhay. Mas matinong tao, mas klarong isip, mas malusog na relasyon, at mas maayos na direksyon. Hindi lahat ng pagkawala ay talo. Minsan, proteksyon. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, palagi kang magkakamali sa pagpili ng taong mamahalin. Pagalingin mo muna ang sarili mo. Doon ka makakahanap ng tamang tao para sa'yo. Kahit gaano kasakit, tandaan mo. Minsan, kailangang masaktan para makita ang tunay na halaga mo. Ngayon, pag-isahin natin ang lahat ng ito. Emosyonal man, pinansyal, o relasyon. Iisa ang ugat ng tatag. Ang kakayahang bumangon kahit paulit-ulit kang nadadapa. At para gawin yan, kailangan mo ng 4 na bagay. Una, paniniwala sa sarili. Kung ikaw mismo hindi naniniwalang kaya mo, sino pa? Pangalawa, disiplina. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, magdadala sa'yo sa pagbabago. Pangatlo, pagpapatawad. Sa iba, sa sarili, at sa mga pangyayaring hindi mo kontrolado. At pang-4, pag-asa. Dahil ang taong may pag-asa, kahit pinaghihinaan, bumabangon. May pag-asa pa, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa dito nagtatapos ang buhay mo. At kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, may bukas na mas maliwanag kaysa sa iniwan ng kahapon. Kung nais mo pa ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, mga aral na huhugot sa tunay na buhay at kwentong kayang magpagaan ng loob, iniimbitahan kitang suportahan ang channel na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Ang mga kwento ni Juan Matalas na Dila. Marami pa tayong pagsasamahan, marami pa tayong matututunan, at marami pa tayong kwentong bubuo sa bagong ikaw. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Lagi nating tatandaan, mahalin natin ang iba gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.